Nakasuhan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnayan ng pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. As expected, ito ang maikling sagot ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na kasuhan siya ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference. Isang count ng inciting to sedition at 3 count ng grave threats ang inirekomenda ng NBI. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers. So we take that seriously. Matatanda ang naglabas noon ng sabpinang NBI kay VP Sara, pero 2 beses itong hindi sinipot ng bise. Bagamat tiwala ang NBI na malakas ang mga hawak nilang ebidensya, nasa DOJ pa rin daw ang bola kung magsasampa ng mga kaso o hindi. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend, ipinail. Sa ngayon, ayon sa DOJ, isa sa ilalim ang kaso sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service. Ang tanong, makakaapekto kaya ito sa impeachment complaint kay VP Sara? Para kay Senate President Cheese Escudero, walang epekto sa paglilitis ang mga reklamo ng NBI. Pwede raw magsabay, mauna o sumunod sa impeachment trial ang pagsasampa ng kaso. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Yan din ang opinyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. That is separate from the impeachment case. In fact, any conviction, any acquittal will not implicate the provision on the principle of double jeopardy. Even if you're acquitted, a case can be filed against you. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.